pagbati ng kapayapaan at tuwa sa inyong lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live stream sa Diocesan Shrine of Jesus, the Divine Word, sa Christ the King Mission Seminary. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ng Santo Niño. Pamumunuan po ang ating pagdiriwang ni Reverendo Padre Benigno Beltran, SVD. Tumayo po ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Tumalali sa gugma sa pero sa usang balay ipalgan kanila ikaw nagpakita gikanda sa imong gugma kanamo maluy kaunta nga kanimo nang ilabang kanamo maluy kaunta nga kanimo
Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang liwanag ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Pinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ng Santo Niño. Nakaugalian na po dito na sinasayaw ng mga seminarista ang sinulog. Kaya nakita ninyo, yon ang ating pambungad. Kakantahin yung Bato Balani sa gugma. Magnet of Love yan. Yung nag-a-attract ng... Noong niloob ng Diyos na imamagnet niya ang pagmamahal ng tao, Bato Balani sa gugma. Ang pinadala niya, hindi general, hindi senador, hindi emperador, pinadala niya batang si Jesus. Yun ibig sabihin ng Bato Balani sa gugma. Hinimok tayo ng Diyos na mahalin siya sapagkat pinadala niya kanya anak. Naging tapat ba tayo? Tinanggap ba natin ang paanyaya ng Diyos Ama nung pinadala niya ang Santo Niño, ang kanya anak? Kadalasan hindi. Kaya pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoon nating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin natin mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa'y kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarama, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, Bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, Ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Manaming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol noong siya ay naging tao namang totoo. Maging amin nawang panata ang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikiisa sa mga nasa abang katayuan upang kami mapabilang sa pinagharian niya sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang Malaon ng nasa kadiliman, na manaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang paghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki, ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puoy ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag, sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang puon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugan din ang trompeta na kasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng puon na ating hari. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, at sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang niya tayo, nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang itinilaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Kristo. Yan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalaala ko kayo sa aking panalangin at inihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanya pagtawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kaniyang hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Alleluia, 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 alleluia. Naging tao ang salita upang tanang maniwala ay kanyang gawain dakila. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alaga. Nagalit si Jesus na makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos." Ito ang tandaan ninyo. Ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. At kinalong ni Jesus ang mga bata, pinatong ang kanyang mga kamay sa kanila, pinagpala sila. Ito, mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pit Senyor. Viva Santo Niño ang isisigaw sana ng milyon ng mga tao sa Cebu, sa Ati-Atihan, sa Tondo, at saka sa atin, kasama ng parokya natin yung Santo Niño de Biolago pista nila ngayon. Ngayon, tagal ko sa Smoky Mountain, bahagi ng Tondo po yan. Kahit risen Christ yung amin, marami pa rin doon nag-iinuman. Bumabaha ang Emperador Light at saka Hinebra San Miguel pagpista doon, na ang kasabihan,
pag 5 lang ang nasaksak sa kapistahan ng Santo Niño, hindi masyadong masaya ang pista. Kaya pinag-isipan ko, Santo Niño, nakalagay sa Ebanghelyo, batubalani, sa gugma sa Ginoo. Magnet of God's love. Tapos, pag 5 lang nasaksak, hindi masyadong masaya yung mga deboto ni Santo Niño. Paano naman nangyayari yan? Kaya, noong nag-aral ako sa Roma, nagpasya ako, hindi ko pag-aralan yung mga banyaga na mga German theologians at saka babalik ako sa aming bansa. Pag-aralan ko itong Santo Niño at saka Nazareno. Noong isang linggo, Nazareno tayo. 10 milyon sana yan. Nagtatraslasyon. Yun nga, pinagbawal na 300,000 pa rin ang pumunta ron. So, ang tindi ng kanilang pananampalataya. Yun kayang pananampalatayang yan, naaayon sa turo ng simbahan. Kasi makikita mo rin, may mga restaurant, Santo Niño, may perpetual light pa dyan na pula, katabi si Buddha, ang laki ng tiyan. Katabi din, yung pusa na gold na kumakaway sa iyo walang katapusan. Pareho lang ba yun? Yung tatlo, pare-pareho lang yun sila. Sa kabutihang palad, pinayagan ako ng aking moderator. Gagawa ako ng research instrument. Ito ang turo ng simbahan tungkol kay Kristo. Nakalagay sa creed yan. One, consubstantial with the Father, begotten, not made. Naintindihan kaya ano mga sumasayaw ng Pit Senior sa Sibuya? Binigyan din ako ng grant ng SBD. Laking pasasalamat ko. Kaya yung professional na mga nagsusurvey, nabayaran ko, yung professional na analyst, kasi ang kapal noong computer printout, may tau coefficient of correlation at kung ano-ano pa. Natuklasan ko maraming bagay. Sinulat ko yan sa sa aking libro, The Christology of the Inarticulate, an inquiry into the Filipino understanding of Jesus the Christ. Scientific study, statistical package ang ginagamit na program. At natuklasan ko yung inaral ko sa Rome na mga heresies, mga maling turo. Pag tinanong mo yung mga Santo Niño at saka Nazareno, Sacred Heart, Christ the King, yun din kanilang pananampalataya. So the Christology of the inarticulate, the understanding of Christ by those inarticulate, yung walang salita na mapanghawakan kagaya ng mga German theologians, European theologians, pati yung mga American theologians, mayroon silang magagandang mga salita. Yung mga taga-Tondo, walang salita. Kaya pluvial procession, sinasayaw nila yung kanilang mga Santo Niño, inarticulate sila. Samantalang, ang gaganda ng words na sinasabi ng simbahan sa kanyang official teaching, yung words na ito, pag binaba na, hindi na naintindihan ng mga tao sapagkat hindi napapaliwanag ng ayos. Kaya mayroong isang tao, sabi ng isang sister, pag pinabindisyonan niya yung anting-anting niya, ayaw ng pare. Ang ginawa niya, inuka niya yung Santo Niño, doon inilagay yung anting-anting. Blessing ng pare yan, kasi Santo Niño na eh. Parang ganun ang nangyayari sa atin. Yung pananampalataya ni Raja Humabon at saka ni Queen Juana na binigyan ng image na Santo Niño ni Magellan, sinama na lang nila yung kanilang pananampalataya doon. Kaya halimbawa, ito na lang, para hindi tayo mahaba dahil
Hindi naman ito doctoral defense. Sinasabi natin, kaisa sa pagka-Diyos ng Ama. Okay? Consubstantial yan sa English. Hindi naintindihan, pati nung nagsasalita ng English, hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin ng consubstantial. Na pag sinabi mo, ang Santo Niño, consubstantial sa Ama. Kaisa sa pagka-Diyos ng Ama. 30% nagsasabi pa rin hindi. Begotten, not made. Sinasabi din yan. Inianak at hindi inilikha. Ewan ko kung sinong nag-imbento ng inianak, pero hindi naintindihan sa babayan, doon sa mga nagsasayaw ng sinulog, kumakanta ng Batubalani sa gugma. Sapagat, kung itatagalog mo na, papiliin mo sila sa survey. Si Kristo ay blank ng Diyos Ama. Inianak, nilikha, ginawa, nilalang. Kung yung sumagot ng ginawa, nilikha, nilalang, pag-ipunin mo, 70%. 30% lang sa mga nasurvey, na libo-libo yon ang nagsasabi na si Kristo kaisa sa pagka-Diyos ng Ama. One in being with the Father, consubstantial. Nagkulang ang simbahan sa pagpapaliwanag sa mga tao. Hindi naman natin naaabot yan eh. Ang daming mga superstitious belief niyan, ang daming mga pamahiin. Kung hindi ako tumira ng 30 taon sa Smoky Mountain, hindi ko malalaman na yan ang pamamaraan ng pagsasabuhay, ng pananampalataya, ng pangkaraniwang tao. Na nakatunganga lang dyan, pag nagsisimba, maski anong sasabihin ng pare, pero pagbalik nila doon, binabago nila yan, ayon sa kanilang sariling pananampalataya, kagaya ng mama, na inilibing yung anting-anting niya, na bawal dapat, sa Santo Niño, binasbasan ng pare. Kaya ang nangyayari, dahil nilikha, nilala, ginawa, pag mayroong iglesia ni Kristo na magsasabi, hindi talaga yan sila kapantay. Si Jesus, tao lang yan. Madaling maniwalaan ng mga tao, kaya milyon yan sila. Hindi na paliwanagan ng ayos. Pero luma na yan. Yung sabi ng Iglesia ni Kristo na si Jesus, binigyan lang ng special na kapangyarihan para maligtas tayo. Dynamic monarchianism po yan. 2nd century pa lang, ando na yung heresy na yan. Ano ibig sabihin ng dynamic monarchianism? Mula sa dynamis, power. Monarchy, isa lang talaga ang Diyos. Kaya si Jesus, binigyan lang ng dynamis, special power, kaya naligtas niya tayo. Maling-mali. Kasi kung hindi siya consubstantial, walang hanggan ang ating kasalanan. Dahil Diyos ang ating nilapastangan, dapat walang hanggan din ang kabayaran. Kung tao lang ang Santo Niño, kung tao lang yung Nazareno, kung tao lang si Kristo na pinako sa krus, hindi niya mababayaran ang walang hanggang kasalanan ng sangkatauhan. Kaya sinasabi natin, ang Santo Niño, kaisa sa pagka-Diyos ng Ama. Inianak, hindi inilikha. Kung hindi, hindi tayo maliligtas. Pero yung mga heresy na 2nd century pa, kumakalat sa mga tao. Hindi na nararating na mga pare. Dahil ilan lang yan? 8,000 pagkatapos 83 million Catholics. Ipagdasal natin ngayon yan. Pagdasal natin na yung mga inarticulate, yung mga taong walang mahagilap na mga kataga para ipahayag ang kanilang pagmamahal kay Kristo. Sinasayaw na lang nila, nagnonobena na lang sila, nagpoprosesyon na lang sila, na sana umangkop sa tamang aral kung sino si Jesus at ano ang kanyang ginawa para sa atin. Kaya ngayon, Santo Niño, tingnan mo na lang ang turo ng simbahan na para sa mga inarticulate na nakakalimutan na. Una, ang turo ng simbahan, everything was made through Him, and without Him was made nothing that has been made.
Unang talata pa lang ng Ebanghelyo na San Juan, nakalagay, hinahawakan ni Jesus yung mundo. Yan ang ibig sabihin yan. He's got the whole world in His hands. Siya ang hari ng San Sinukob, kanya itong mundo. Kaya kung nagsasayaw ka ng sinulog, masayang-masaya ka, kumain ka ng ice candy, tinapon mo lang yung plastic doon sa kanal, nilapastangan mo ang Santo Niño kahit ano pang ganda ng iyong pagsayaw. Sapagkat itong mundo kanya. At ang mga Pilipino, 83 million naniniwala sa Santo Niño, number 3 sa dami ng plastic na tinatapon na uuwi sa karagatan. Blasphemy, sacrilege sa Santo Niño yan. Pero parang wala silang kasalanan. Galing-galing pa ng mga pumutol ng mga puno sa Sierra Madre, naging bilyonaryo. Bibili pa ng Santo Niño yan na puro ginto ang lalagay sa kanilang altar na ang daming palamote. Managkasala ka, wala kang karapatan na sumamba sa Santo Niño na may hawak na mundo. Sinira mo yung mundo na siya ang may-ari. Pangalawa, sa mundo may cross, sa corona may cross. Crucified Christ. Yang batang yan, lalaki yan, papako sa krus yan. Sisigaw yan, Ama, bakit hindi mo ako? Bakit pinabayaan mo ako? Namatay sa isang kalunos-lunos at marahas na kamatayan para bayaran ang ating pagkakasala, para bayaran yung pagputol natin ng puno, para bayaran yung pagtapo natin ng plastic, para bayaran yung child prostitution sa Cebu, kung saan sinasayaw ang sinulog, para bayaran yung lahat ng nananaksak, naglalagay ng gripo sa tagiliran ng kanilang mga kapatid dyan sa Tondo. Yan ang ibig sabihin ng cross na yan. Huwag mo nang pabigatin. Pagsisihan mo ng iyong mga kasalanan. Pero nakakalimutan na yan. Señor, Viva Santo Niño! Nakakalimutan. Siya ang may-ari nitong mundo, huwag mong lapapastanganin. Binayaran niya ang iyong pagkakasala, huwag ka nang magkasala. Uli, go thou and sin no more. At ang pangatlo, nakita ninyo yung kaniyang damit. May sitro pa yan. Wala lang ngayon, scepter as a symbol of kingship. So may mamahaling damit, may corona, may cetro, king of the universe. Pagbalik niya, there will be a new heaven and a new earth. At yung batang yan, pagbalik niyan, isa lang itatanong sa'yo. When I was hungry, you gave me food. When I was thirsty, you give me drink. Come to the new heaven and to the new earth where joy will never end. That is our sense of purpose. That is the sense of meaning that we have for our lives. Sinasabi ng mundo, the world, the flesh, and the devil, material possessions, kagandahan na walang katapusan. Basta mag-make up ka lang ng Maybelline at saka Estee Lauder at saka DKNY, parang ganyan ang mga sinasabi. Kaya billion yung ang dami-daming mahirap na mamatay sa gutom, billion ang ginagasta para sa cosmetics na puno naman ng chemicals, nagkaka-breast cancer yung mga babae. Mali ang tinuturo ng mundo. Yan, Santo Niño, yung imahen tinuturo sa atin for the inarticulate. Doon sa mga walang katagang magamit para ilalarawan yung kanilang pananampalataya kung sino si Kristo at ano ang kanyang ginawa sa atin. Santo Niño, magnilay kayo dyan. He's got the whole world in His hands, number 1. Number 2, He saved us through His cross. And number 3, He will come again to judge the living and the dead. Ganda ng kanyang damit. Minsan nakakakita ka ng Santo Niño, basketball player,
fireman, pulis, kung ano-ano na lang. Siguro may ibig sabihin pa rin yan. Pero yan ang binigay ni Magellan kay Queen Juana and King Humabon. Yan, pagnilayan natin ngayon. Kaysa nawawala tayo doon sa sayaw-sayaw ng pitsenyor, pagkatapos nawawala naman tayo sa tunay na pananampalataya, hindi matutuwa sa atin ang Santo Niño. Nakalagay pa sa pouch yan may maliit na Santo Niño doon pampabuenas. Hindi nag-aral ng board exam, may dala-dala naman siyang Santo Niño. Pag hindi pumasa, tatapon. Mag-born again na lang ako, walang silbi ang Santo Niño na yan, malas. Maraming gumagawa din ng ganyan. Maling pananampalataya. So manalangin tayo sa Santo Niño ngayon. Sa banal na sanggol, sa Holy Child, na sana yung ating Christology, yung turo ng inang simbahan tungkol sa kung sino si Kristo at ano ang ginawa niya para sa atin at ano ang kanyang pangako para sa tunay na kaligayahang hinihingi ng ating puso, nakikita lahat yan sa Santo Niño. Magsitayo tayong lahat. Pahayag natin ang tunay na pananampalatayang pinanghawakan ng simbahan mahigit 2,000 taon na tungkol sa kung sino si Kristo at kung ano ang kanyang ginawa para sa atin. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, ng may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mauli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin ng bayan. Mga kapatid, dumulog tayo sa Diyos upang kalugdan niya tayo tulad ng isang batang lumalapit sa kanyang mapagmahal na Ama. Sa bawat panalangin, ang ating itutugon, Diyos aming Ama, pakinggan mo kami. Diyos aming Ama, pakinggan mo kami. Maging modelo nawa ng kababaang loob ang mga pinuno ng simbahan upang tuluyang masalamin ang mabuting balita sa kanilang paglilingkod. Manalangin tayo. Diyos aming Ama, pakinggan mo kami. Umunlad nawa ang mga adhikain ng mapinuno ng ating pamahalaan upang lalong mapahalagahan ang kapakanan ng bawat isa. Manalangin tayo. Diyos aming Ama, pakinggan mo kami. Mapakinggan nawa ng aming lipunan ang mga aba at lubos na nangangailangan upang madama nilang sila'y mahalaga sa Diyos. Manalangin tayo. Diyos aming Ama, pakinggan mo kami. Lumago nawa kami bilang mga deboto ng Santo Niño sa pamamagitan ng aming pagtulong sa mga kabataang nagdurusa dahil sa kapabayaan ng mga taong marapat kumalingas sa kanila. Manalangin tayo. Diyos aming Ama, pakinggan mo kami. Maging maligaya nawa ang mga kapatid naming pumanaw sa buhay na ipinangako mo sa kanila, O Diyos. Manalangin tayo. Diyos aming Ama, pakinggan mo kami. Sa sandaling ng katamikan, amin ding ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng aming pamayanan,
pati na rin ang aming pansariling mga kahilingan. Manalangin tayo. Diyos aming Ama, pakinggan mo kami. Panginoon naming Diyos, patuloy mo nawa kaming bigyan ng kalakasan at pag-asa sa aming paglalakbay patungo sa iyo sa tulong ng Santo Niño. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, Ama, alak at pinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawing alaala ng pagkamatay, muling pagkabuhay ni Jesucristo. Magsitayo po. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikha, sa pagdiriwang namin sa kapistahan ng banal na sanggol ang Santo Niño, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain at ang kinamtan niyang kapatawaran ay pakinabangan namin sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin ay naging hayag na kapiling. Dating kapiling mo, ngayon ay naging kakapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa
nga Panginoon ay tunay na banal at sa iyo nagmumula ang lahat ng kabanalan. Basbasan mo sana ang mga kaloob na ito sa pamagitan ng iyong Espiritu upang sa aming ikatutubos ay maging katawan at dugo na aming Panginoong Jesucristo. Noong gabi bago sa ipako sa krus, samantalang naghapunang kasama ang kanyang mga alagad, kumuha si Jesus ng tinapay. Nagpasalamat sa iyo, Ama. Hinatiin niya yon, binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Sa ganun ding paraan, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ma. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito, panglagi ninyo akong maalaala. Pagbunyi natin ang misteryo na ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Kaya sa pagunita sa kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak, nialay namin sa iyo, Ma, itong tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang isinasamo namin na kaming makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagmamahal kasama ni Francisco na aming Santo Papa, ni Onesto na aming Obispo at lahat ng kasapi ng sambayanang Kristiyano sa buong mundo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na umaasang sila'y muling mabubuhay, lalo na ang halos 2 milyon na namatay dahil sa COVID-19. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong liwanag. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang katapusan, kasama ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, Birhen ng mga maralita, kasama ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Tinuro sa atin ni Jesus, ang manunubos, na maaari nating tawagin ang Diyos na ating Ama, kaya ipahayag natin ngayon ng lakas loob.
Hinihiling namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na palagian. Pang sa tulong ng iyong awa, lagi kaming maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Santo Niño ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng tandaan ng kapayapaan ng Santo Niño sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Cordero ng Diyos, maawa ka. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Cordero ng Diyos, maawa ka. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito, katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo na pinadala ng Ama bilang sanggol, bilang Santo Niño, upang akitin tayo na mahalin ang Diyos ng buo nating puso, ng buo nating lakas. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ipagsanggalang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaan ako ay mawalay sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong piging na banal sa kapistahan ng iyong anak,
ang Santo Niño na isinilang ng mahal na Birhen ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay na umuunlad sa karunungan sa pagiging kalugod-lugod sa iyo sa kapwa-tao. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama, nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan ang galing at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaaring silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay, at sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makahanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawang gawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo, na bubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Arnold Jansen and Joseph Berenadimits. Ipanalangin ninyo kami. Magsiupo po para sa ilang patalastas. Ang Shrine Fiesta ay gaganapin sa Enero 21 na may temang Sambayanang Kristiyano, Gifted to Give, Empowered by God's Word. Magkakaroon ng Triduum Mass in honor of Jesus the Divine Word sa Enero 20 ni Father Benigno Beltran, SVD, Associate Priest. January 21, Father Randy Flores, SVD, Head Biblical Apostolate, Roman Catholic Diocese of Cubao. January 22, ni Father Arlo Yap, SVD, Executive Secretary, CBCP, ECBA. Our Fiesta Mass and Sunday of the Word celebration will be on January 24 at 8 a.m. to be presided by the Most Reverend Bishop Onesto Ontioco, D.D., Bishop of the Diocese of Cubao. We invite everyone to participate in our fiesta activities, which is live-streamed and open to the public in accordance with the IATF guidelines. Thank you very much. Magsitayo po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko kayo at hingin ang pagbabasbas ng may kapal. Ama naming mapagpala, padama mong ikaw ay kapiling ng mga bumubuo ng iyong bayan at ipagkaloob mo sa amin araw-araw ang aming mga kailangan upang kami ay sumapit sa buhay na para sa amin iyong inilaan sa pamagitan ng Santo Niño kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Santo Niño ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Domino, magnificat, magnificat, magnificat anima mea.